Sumala sa gingon ganina sa Sunday special kay birthday man ron sa atong pinakaamahan nini tatay. Wala ko bal sila gani. Ay 79. Uy. Grabe nga panalangin sa Ginoo. 79 years old na like kay Ginoo. Ako'y nakita nga post ni si ganito si Mika last Sunday. May day niya ingon siya nga kung ang matapak ka, ipukaw pa kasi Ginoo, hinina pa siya ituyo. Ganun mo. Amen. Ay, hindi kinabuhi ni tatay na po ituyo si Lord. Kinabuhi. Kaya bihira na lang kayo, makalapos yung inunanan na Pangidaro, no? Bible nag-iingon ito na 70 is good, 80 is good. Ano? Si tatay, naana diha. Naghan kayo mga isuon na to, wala na kalapos na iuban gani 50 lang ano 40 lang kapin 50 lang kapin, but I believe nga naagay buhaton pa si Lord sa pinabuhi ni tatay and also sa iyang bidikler to din no, sa iyang yung lawas sometimes sa Panginoon na naarugay ko na kalatihan sa praise the Lord ikaw na natong Ginoo. Last Sunday atong speaker is si Pastor Kim, Kuya Kim Montanya. It is about unity, panaghiusa. And I believe karon nga gahapon no, ang mga igsoon nagkaliusa-usan kay dili lang sa pag celebrate sa birthday ni tatay but to celebrate the goodness of God sa pagkamayo ni Lord sa atong kinabuhi. Amen. Bitako kayong ebidensya nga mayo kay si Lord kay ano napamunta karon nga takna. Amen. Amen. Iubanan ta kanunay sa grasya ni Lord. Karon nga gahapon no ako'y mga at least 20 or 25 minutes. Ay gamay-gamay na lang ang oras and then ala. Kay proceed na ta sa atong celebration sa pag adlaw na tawhan ni tatay ba. Ingon pa pulong sa Ginoo. Ay dito kung hinumduman ninyo Mateo 4:4. Ang tao dili man mabuhi sa tinapay lang at sa pulong usab sa Dios. Ang tinapay pagkaon sa pisikal, ang pulong sa Dios pagkaon sa atong espirituhanon nga bahin. Amen. Ingon si Lord nga dili mabuhi ang tao sa pisikal lang nga pagkaon. Tingnan mo sarili, dili ka mabuhi kung lang. Buhi ka sa pulong sa Ginoo. Pero usahay man ko ginagamit nila nga kanang pinilosopo ba? Ako man lagi lawas nga may simba-simba no. Dili ang yung nanay so ang times dako lang atong lawas pat atong espirituhanon nga bahin patay na. Nagtinga na. So, dili nimo siya makita sa physical niyang aspects nga uri baskog yung espirituhanon nga bahin dili na siya makita isuon. Na kasagaran ng standard mo sa kalibutan kung sa lang makita. Amen. Before ta mag-start, mag-ampo ta. Ginoo, salamat kayo ini nga kahaponon. Salamat kayo Ginoo sa lain na usab nga privilege and opportunity Ginoo nga magsangyaw sa imong pulong Ginoo. Salamat Lord sa mga katawan na ani Lord pinagi sa mugo lang, simple lang na mensahe. Amo ning masabtan Ginoo, amo ning ma-apply sa among kinabuhi. Jesus name. Amen. It is about the level of our faith. Siguro mangutana mo, naday level ng pagtuo. Naday level. Ikaw ra po'y makarate sa imong sarili kung asa na nga level imong pagtuo. Pero ang gusto na kong matanong sa inyong kasing-kasing karon is pagtuo plus pagsalig equals milagro. Amen? Ang imong pagtuo, dugagan imo og pagsalig, ang resulta, milagro. Ingnan mo sarili, milagro. Milagro. Ang pinaka-key verse na ito gamit karon is kaning kinabuhi ni Jairus sa Mark chapter 5 verse 21 and following verse. Duha man ni sila. Si Jairus, iyang anak nagsakit man to, Matthew naman to iyang anak, 12 years old.
anak niya nga babae. And a certain woman, nga nagdugo po siya for 12 years. Imagine, dusi-dusi. No? Coincidence pa nga dusi-dusi ilang mga kuwan. Ako, ang babae man ang makabalo gid ani, ang menstruation period is nasa mga 3 days, 2, 4 days, or 5 days, pinakadugay. How about 12 years? Way undang dugo. Normal, dili. Dili, no? Ready. Agad ka, 1 week, makagwanta, makana, kung 12 years gid nagdugo. Pero mo na iyang gibati, 12 years, way undang-undang yun. Atong basahon para atong masabtan. Iya sa Marcos. Saya lang yun ang panahon kay Marcos chapter 5 verse 21 following verse. Nya mibalik si Jesus pagtabog sa lanaw o dito sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawan. Facebook yung dakong panon baga gyud ako gyud ba. Tabog niya dito sa lake. Nga may alirong kanya, libot dahil sa niya, grabe magod ka famous ni Jesus yun sa unang panahon. Kung asa siya wato, ibukon gid siya. O niabot ang usa ka pangulo sa sinagoga. Sa unang magod nga context, ang synagogue is kanang mura na gud yapon ng church karon. Synagogue leader, it means murag pastor po nila. Yan tong napita nga ginganlag Jairo, sa English and is Jairus. Sa pagkakita niya kang Jesus, nihapa siya sa tiilan ni Jesus. Hindi nihapa gisa niyupo yun. Kulang lang malok siguro sa napalapa. Nagpakiluoy siya pag-ayo na nag-ingon, ang akong anak nga babae nasakit kung naglisod na. Naglisod na niya si Malakyo na. Ingon siya, naglisod, asa na? Nagpakiluoy siya pag-ayo o nag-ingon, ang akong anak nga babae nagsakit o naglisod na. At tuwa in taon siya og ikapa aron pamaayo. Kaning termino nga in taon, grabe gini ba? Murag ganang hangyo lubo na gyud. Kanang mo gamit na ganitag in taon. Okay. Gapon dito sa kuan namo gyud sakyanan gid trabaho dito. Ya wala yung gikuha dugay na kaayo nya nay nag-assemble dito precast buhos na. Wa jud gikuha na nga ipit na sila dito na daghan baya sila. Sige nag-ingon sa ito nga kuha na lagi sige nagbubol si Hamram na ko ingaw nag-ingon ko ma'am luoy in town ka ma'am naipit na jud ko ma'am ang engineer ma'am giapura na jud ko kay nagdali sila ma'am ang iyo lang in town jud gamitan na ginakog in town kay kanang mo gamit kag in town kana ganing anak of kanang frustration na gid ba nga kanang maluoy in town ka ana siya. Grabe iya nga hanyaw. Pero nga naman nga, gamit man siya ani nga termino. Isa rin ibot pasabot, wala na gid siya ilaing option nga makasulpad o makaayo pa sa anak si Jesus ra. Ya, grabe man kadako ang tao. Duot yung kaya nga tao nga baga, yung kaya tao kanang kadayawan siguro nga kadagang kaya tao. Daghan pagkaya na, kaya termino mo gigamit rin ng pulsiso. Wala kay kasabot ang mga millennial anak pero tatay kabalos tatay ang nagpunsisok. Punsisok tay kanang duot yung kay no, lasok. Anak. Pero ni doon gid siya kag isa sa hanyo gid siya ayuhay tam. Kay ngano man dako man kaayo iyang pagtuo. Ikaw kung halanganin nimo pagtuo, angyo kay kas Ginoo, halang-halang imo pagtuo di siguro Nagtanaw ni mo dagang kay tao mayon ka. Wala siguro masig ito tamayo, hago-hago na tani. Pero siya, grabe yun. Maluoy ang taong ka Ginoo. Actually, Johannes siya kabuok. Ang isa, ang anak ni Jairus, ihikap ni Jesus, kunya iyang iampuhan para mamahayo. And then, the other one, nana po isa din Wato gingon ako, a certain woman, kung may kuyog Jesus kaniya, may kuyog na si Jesus. Ang agenda ni Jesus, ang pag-ayo sa anak ni Jairus, mao iyang tumong. Nya kiniksina man ng babae nga nagdugo ng 12 years. Dili siya invited, wala siya inabot. Sulod siya kapil. Tanawan ninyo. Kung may kuyog si Jesus kaniya, daghan kayong mga tao
ang iuban kaniya ug tungod ni ini nagdasok siya ikot kaniya. Iyay usa ka babae nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa napulog 2 ka tuig. Napulog 2 ka tuig is 12 years. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor na urot na iyang mga salapi apan wala gyud mo anang nihang kahintang. May grabe hinuon kini. Ang tao pag napagay ikabuga dili siya nasmag dayon sa Ginoo. Naapag ganing na ikabuga mo dagang ginag ospital. Pero I tell you, insuon. Kanang mo surrender na ang doktor. That's the time. Kamuluhod na ka sa Ginoo. Ikaw man, surrender na tanang tao sa mga palibot. Kana? Urot na iyang kwarta. Nahurot na iyang pagtuo sa mga doktor. Nahurot na iyang pagtuo sa mga tao nga kapalibot niya nga makatabang para maayo. Imagine mo ni 12 years. Kana magdugo si Joy, nagdugo 1 week. Pati paita Joy, no? Si Kasimana. How about 12 years? Tsaka ibati niya. Yung kaniya to baya, kay kana baya sa Old Testament, na even sa New Testament, kanang magdugo yun, bugaw na para nila sa kultura ng Sudyo. Kanang magdugo na babae, bugaw na. Apil ng babae nga di magkaanak, apil, bugaw na para sa ilaha. Hindi na siya accepted sa ilang community. Bugaw na kayo siya. Dili siya, pwede kayo mo man na ilang naandan. Ino ng babae. Nakadungog siya may tungod kang Jesus, usa misuot siya sa katawan ngadto sa luyo ni Jesus. Grabe din yang paninguha pa. Tinang daghana sa mga tao, tinang bagaa sa mga tao. Ingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan og mahikapan ko lamang ang iyang biste, mamahayog gayud ako. That's why ang topic karon is about the level of faith. Grabe nga pagtuo na limang kang ingon siya. Si Jairus Primero ayang ingon ganina nga mahikapan para mahikapan nimo ang akong anak og mamaayo. Pero siya, and this certain woman ingon niya mahikapan lang nako ang iyang biste, mamaayo gayud ako. So may problema kaayo sa mga katawhan karon. Pag di ganito bagong ang pag-ampo, wala na pagtuo no? Taas rin 2 ka bulan ampo, pag dito bagon, wala na. Pero, look at this woman. Ingon siya. Mahikapan ko lamang ang iyang biste, mamaayo gayud ako. Isa may naipariha nga pagtuuan ni. Grabe no? Usa iyang hikap ang biste ni Jesus, undang dayon ang iyang pagsigig dugo. Ay, grabe. Immediately, undang dayon. Grabe nga gahom, grabe nga power. Usahay lang, ang atong una-una manggod, ang milagro sa una, wala na karon, masultihan ta magsuon. Ang power nga gigamit niya sa pag-undang og dugo, it is available until now. Pwede gyapon siya makapayo sa inyong mga balitian. Nagdepende lang na sa inyong pagtuo. Amen. Amen. Ang Ginoo, ang gahom sa Ginoo nagdepende sa inyong pagtuo. Amen. Mo nagingon ko, ang pagtuo plus pagsalig equals milagro. Kay kung wala ang pagsalig, maglisod si Lord, diyan mo kinabuhi. That's why ingon siya, perminti na natong ginabalik-balik no? John 1:12. Si kinsa katong nagatuo, nya nagasalig, siya nagahatag na og katungod nga mahimo kang anak sa Dios. So, always magbalik-balik kini siya nga requirements, magatuo o magasalig, magadawat. Mao na requirements until now. Mao gyapon nay panawagan ni Lord sa iya mga katawhan karon. Pangutana asa naman tang level sa pagtuo. Isa ka pangutana isa-isa, kamo na may makarate anak. Asa na da ituod ang mga level sa atong pagtuo? Ana, paghikap immediately. Ayaw na yun. Si Jairus, niyapa siya. Nihangyo siya kang Lord. Nihayawon. Nahikapon iyang anak para mamaayo. This certain woman, pariha sila nga giayo, pero grabe ni nga pagtuo kani sa babae nga nagdugo. Imagine, mahikapan lang nako ni akong buwan. Mahikapan lang nako sidsid. Sa other translation man gud ang nakabutang nito, mahikapan lang nako sidsid sa iyang biste, mamaayo gayon ako. Apa kay mo to nana karon? Isip naman kayo no?
But ang requirements ni Lord sa kanya ito, karon mura man gyapon. Kabalo magunsay na usab. Ang pagtuo sa tama may nausab ba tungod sa taas na kay nga katuigan naglabay na niya napiktuhan na kaita sa mga standard sa kalibutan. Ana gani sundon-sundon na nato. Nagani teaching sa Amerika nga dili na kay sila nagatuo milagro kay sa ilahang explanation is kung maputol ang tiil, masumpay mo lang sa doktor. Masakit daw, maayong na sa doktor. Or anak na ilang pagtuo, inana nila pagtudlo. Pero no, ang milagro nga gigahimo ni Lord, katong milagro nga nagpabuhi sa mga patay, katong milagro nga nagpaayo sa mga sanglahon, katong milagro nga nagpaayo sa nagdugo 12 years. Pwede gyapon nang mahitabo sa inyong kinabuhi karon. Amen. Problema, saan na to? Balik ko na ko. Ikatulong nga balik. Pagtuo plus pagsalig equals milagro. Hallelujah. Tanawa unsa. Tanawa ang principles and laws sa kalibutan. Kaya ang babae nga nagdugo for 12 years, sinalikway sa katilingban kay hugaw man jud kay siya, dili man siya accepted. Si Jesus ang pinakalimpyo, pinakabalaan, siya ang Mesiyas, siya ang Dios. So dili gid sila pwede. Kay ngano sa principle and laws, pag ang hugaw modikit sa limpyo, ang limpyo mahugaw. Tama dili. Isa'y nakapansin maglungag ka. Lungag ka bago nagkanon, ipatong to nimong panos-panos, tanawa pagkaunto, tanan panos na na. Ano man mo man siya principle sa law. Pag ang hugaw, ang limpyo madikitan og hugaw, hugaw siya. Mapansin nimo kanang pagkaon. Ang bana sa akong auntie namatay siya leptospirosis. Limpyo kayo nga saging. Ang tumoy ra ang gikit-kit. Tungod kay hugaw man siya, virus man siya, kagaw man siya, deadly man siya, iputol niya, gikaon niya ang tumoy. Patay siya, kay ngano, ang limpyo, nadikitan man sa hugaw, nag-contaminate ang tibuok niya nga saging. Patay siya, wala matambalan. Kay ang buwan, ikalintura o maayo, itakigan, man pa, kanihanto sa bukid. Ang itaan naman paagi, tuuban naman. Patay siya, kay kuno man, nahugawan man tong limpyo nga pagkaon. Pero sa kay Lord dilingon ana. Bisag unsa ka hugaw sa imong kinabuhi, kung makadikit ka kay Lord, ang imong hugaw nga kinabuhi mahimong limpyo. Amen. Ang imong itong kayo nga kasing-kasing mahimo ng puti. Dili na tinuod nga ang time ra og Ariel makaputi. Dili ang original ana si Lord. Amen. Pinaka-original ana nga makapaputi kasing-kasing. Si Lord, ang presensya ni Lord. Ang iyang gahom, ang imong pag-surrender, ang imong pagyukbo kaniya. Tanawa ang ilang kwan, the same, pariya po ang story. Niyukbo siya, ninghapa siya, bow down siya. And also this certain woman, pagkaayo niya, nilingi si Jesus. Kaya nga naman, napansin niya nga na gahom nga nirelease sa iyang lawas. Paglingi niya, nangutana siya, kinsa man itong hikap na ko. Iya mga disciple lingon, saan man na ito, pagkaibalo yung taon, ani, kunting man ang nilang daghana. Titigin nilang tigkanan, ingon si Jesus, dili. Nadunggan ako, napatian ako, na ay gahom ni gawas. Sa akong lawas, napatian ako na. And this certain woman, pagkahikap ina immediately, ayo siya. Napatian sa niya siyang lawas nga ang dugo ni undang. Papansin mo si Jesus wala man siya kabantay, nagtalikod man siya. Well, ang isa, katong isa gihikap man gid siya, intentional man gid siya ni Lord kay mao man toy agenda gyud ni Jesus nga iyang hikapon para mamayo. But this certain woman, wala sa agenda ni Lord, wala siyang radar ba nga iyang ayuhon. Daghan kaniya itong orasan na gustong mamayo, nganong kanira mang babae ang naayon. Because of yung faith. Sa pagtuong na faith, kaya ni anak ko siya, sa kalala. Si faith, kaya ni siya. Daghan kayo, thousands of people nag-gather diha. Pero ang babae, ang uban gani, nangandoy sila nga mahikapan.
Pero siya, nangandoy siya nga, makahikap lang siya gamay. Ang Bible nagingon nga, tapnay lang ba, mana lang. Grabe ka na po kapag tuo. Matingala ka, tanawa. Wala man siya wala may command Jesus, wala man po niyang hikap. Wala man po niya iampuan, wala po siya ng review. Kay ang babae may nag-initiate niya mo hikap. Mapansin mo, na ang milagro ni Lord, ang katubagan sa katubagan sa imong mga needs, pagkinahanglan, financial, spiritual, physical, tanan kay Lord, even dili ka mangayo niya, ihatag na niya. Basta kay imong pagtuo na alam. Kaya nga naman nag-appointment ba siya kay Jesus? Wala siya nag-appointment, wala siya nagpatawag na Lord, wala ko karon kay magpa-check up lagi ko, magpaayo ko ba, anak? Wala. Even si Jesus, nangutana ganun siya, kinsay ng hikap na ko. Meaning, ang portion nga kaayuhan, ang portion nga kanang problema nimo sa finances, problema nimo sa imong physical, problema nimo sa imong sakit, problema nimo sa imong relasyon, kaya nang ayuhon pinaagi sa imong pagtuo. Pagtuo raman ang puhunan kay ngano wala man kabantay si Lord, nang kalikot man siya. Kana imong problema karon, iya-iyang itag kanang mga ginadala. Ako gani karon nga week, grabe gyud. Hindi lang weight loss, previous months anak, nagkaroon kaitag ka ng mga ano gud sa kinabuhi gud, kanang kaitag dapat mo ani gyud, dapat mo ani niya. Pag dili gani may matuman mo frustrate man no. Pero ang panawagan ni Lord karon nga kapo nun, how about your faith? Asa naman ka nga level sa imong pagtuo? Ang level sa imong pagtuo mo ay modala nimo sa kalampusan. Mo nay klaro. Ang pagtuo nas pagsalig towards milagro. Amen. Ang problema ng nato karon no, ni problema gyud sa mga tao. Pag kadungog mensahe sa Ginoo, madasig mo na sila mayo na. Ay, ka-power gyud ni Lord. Ya magsugod na dayon og ampo. Isa ka adlaw, okay pa, duha ka adlaw, okay pa, tulo ka adlaw ng ampo anak. Uy, problema man yapon. Mo nang di sa ta matingalan atong kinabuhi wala man po'y nahitabo. Ano man ni kung sige magpusimbaw. Di man jud matuman akong pangandoy. It is about your faith and so on. Karon nga kahapon nun, kumustaha imong pagtuo? Say kanang malimtan-limtan lang nato ba? Limtan-limtan lang nato ba nga ang gahom ni Lord sa unang nagigamit sa mga katawhan niya. Pero di na kaya na ito manunang nga. Wala naman siguro ka-exist eh. Pero wala na may milagro ang kinabuhi eh. Gusto na ko nga kanang bisan sa pinakasimple nga pag-approach na ko sa mga tao ba. Gusto na ko nga ma-activate atong pagtuo ba. No. Dili na yung katapusan sa itong kinabuhi. As long as ginawa ta na pag-ina sa pag-asa, labi na kung kinabuhi nimo itugyan nimo sa Ginoo. Labi na kung imong pagtuo tapusgan nimo. Ako bitaw sa una, grabe nga nagtuog yung ko sa una nga kung ani na gyud siguro kung kinabuhi kay di man jud mi mabuhi, di mi kautang. So kasi mana ginartista ginatingala gani gina kay di man jud magsilbi di mangutang kay pagkalunes ana wa naman jud kwarta, gibayad naman sa utang. Pero katong nakailang ko sa Ginoo, nag-anto ko si FCI ako na muna. Kanang nakadungog na ko sa mga wali nga, uy, kaya pa da ini? Gamanan ang gahom sa Ginoo kani adto naa pa day karon nag-exist pa day. Nang kapila na ako gi-share sa imo nagsugod yun. Kung kinabuhi gi-offer na ko sa Ginoo. Simple nga paghiwa-hiwa sa lamas, kung may activity, magbayanihan, maghakot og yuta ana offer na ko. This is not about financial issue. Kaya uban magod magunahon kwarta dayon. No, dili. Ang imong kinabuhi, itugyan nimo sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, seryoso nimo nga gi-offer sa Ginoo. That's the time na magsugod na pud si Lord sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo na diha kani ang pinaka kwan. Usay nakadungog na ba mo nga kanang naay kanang panalitan na ay kwan ang Biblia atong giana dai no? Sa ngalan ni Jesus, pawa sa tanas.
Ano man atong naandan? Pero I tell you, so wala man yung tao na ang kuha niya. Uy, naa diha ang basahon. Basahon nimo ang Bible para mauna siya motultol nimo, mutug-an nimo sa kamatuoran, mutug-an nimo sa tama o sa mali. Yan na rin sa wala na Jesus pahawa sa tanas. Istalat, nagbasa ganit ko ana. Tinoon bitaw. Kapila katong gitintal si Jesus, di ba? Ang Satanas nagbasa man mo sa kwan, ingon ang Satanas kung tinuod nga anak sa Dios ampak niya. Kabalo siya sa nakasulat kung tinuod nga protektahan ka ampak. Kabalo siya. Una nga ikaw kay basa-basa Bible, mingon nang yawa. Sus, una pa ko ni mo basa. Nahurot na nako ng Bible ug basa ikaw pa. Naon ka siya wa. Usahay mapagi lang nato sa kadang joke pa pero na siya. Usahay katong last month nagwali mis patay ano no tong babae kay nag-suicide man to yung bana-bana nga ni ko. Katong ni taga dito ba? Nagwalihan nato patay. Karin. Nag-suicide iyang bana na before nag-suicide nakatoy man natin mailang na nagikog lagi siya. Na siya lagi kiwa man ko'y knowledge sa Bible mo nigi mo gini pinaka problema basta ignorance will lead you to failure. Iyang gitagaan mo kuan Bible iunlan niya kung matulog kay protection daw ginatagaan ginako Bible niya kay para maproteksyonan siya. Talikod ng pagkakaon ba na niya iunlan na may unlan nga tukson ng dahil na di ba ng libro. Lagi mo na may naandan God, mo na may kanang napintuhan na kita sa tinuuhan ba nga mo lagi na ang pulong sa Ginoo mahimo na siyang effective, mahimo na siyang ma-translate siya ngadto sa power kung ang pulong atong basahon dili na siyang basahon tumanon saka pa lang siya mahimong power saka pa lang siya mo epekto kung ang pulong sa Ginoo nga ato pareha ning nabasa nato pagtuo basahan nimo, nadunggan nimo. Kaya ang Bible nag-iingon ang faith comes from hearing. Ang pagtuo nagikan sa pagpaminaw. Kani inyong nadunggan ron kung inyo ning tuuhan, inyo ning gunitan, mo resulta ni siya. Pero kung inyo lang ipalapos inyong dunggan, paghuman, balik na po mo sa inyong pan, malintanan ninyo. Inala na siya, praktisunod mo guni siya isuon. I pray nga next Sunday ato ning musumpay kay lubo ra nako ni kaya gaan ako ning part 2 last week. Ha? Ang gusto na kong ang bottom line sa atong isgutan karon ba importante kay nga masabtan nato nga ang pulong sa Ginoo mo na siya mutukan gini mo sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo mo na mo tultol nimo. Ang problema kung wala nimo gibasa kisa may tultol nimo asa magkamatuha ugod sa imong pagtuo. Amen. Ang panawagan ni Lord kaniya tuntun karon mao ra gyapon na ang pulong sa Ginoo na nagtugan unsay tama unsay mali. Pero ang kaluwasan maangkon nato pinagi lang dito sa kamatayon ni Lord dito sa krus. Pinagi siya pag-ula og dugo naangkon nato ang kaluwasan. Ubalik niya po sa John 3:16. For God so loved the world, He gave His only Son, that whoever so believe in sa katumuto o magsalig shall not perish. Sabot mag-perish. Perish kini sa Bisaya is not perish, but have everlasting life. Sikin sa katong nagatuo, nagasalig, matangkod sa kinabuhi, walay katapusan. Unay panawagan ni Lord atong karon. Una sa iyang gugma nimo nga nagurus-urus. Una usay mapinta sa atong gugma no nga gilong sa kalibutan no. Nakay nagrelasyon na naglong ka sa iyang gugma nya manhiman. Later on na siya kuan. Na siya gipuli sa imo ha. Grabe ka sakit na imo nana no. Ugot kayo no. Ihatag na nimo tanan. Pero gibiyaan gyapon ka. But si Lord wala. Bisan dili ka angayan gipakamatyan ka ni Lord mo nay tinuod gyud igsoon anting no. Dapat na magbalik-balik sa atong una na si Lord namatay sa cross para nimo o para nako.
ang katuyuan ana makaangkon kag kinabuhi nga kana ganing dili man matawag nato nga abundansya ta financially pero kanang walay magagapos ng kinabuhi kinsa man tong nag-aapil sa gun encounter di ba nakita ninyo ang mga gapos sa kinabuhi nga naman lang mo nay plano ni Lord sa imong kinabuhi karon kagapon sa mga maabot pang adlaw gusto ni Lord lipay ka amen. Nalaygon ng Ginoo may hapon ninyong tanan hapon na ta kay bugnaw na ang kuan bugnaw na ang kuan diha ito nalaygon kayo ang Ginoo binagi sa simple lang kaayong approach ni Lord may inunta ato ning tun-an ba praktisunon lang gud ni siya kanang bisan little by little ato ning i-translate hinay na to translate nga to sa tama nga buhat ba ato siya namitan ang pagtuo amin pa insuhon tanawan ninyo ang babae 12 years na nagdugo doon siya ay kapan ng napo ang sinsin sa iyang sinina mayo dito ayun naayo gid siya immediately naayo gid siya unsay nakapaayo niya of course ang gahom sa Ginoo pero ang gahom sa Ginoo mo activate na siya kung mutuo ka usalig ka amen ang ingon sa bukod dyan sigit sa nagatuo nagasali siya naghatag nagkatuhod ng Diyos paliko na po pagtuo plus pagsalig equals milagro dahil ko ng Ginoo salamat kayo hindi nakapunon salamat kay Lord inaagi ani nga simple kaayo nimong approach simple kaayo nimong mapagpainomdom salamat Ginoo usahay malimtan na namo ang imong gihimo kaniadto malimtan na namo unsa ka maayo sa kinabuhi sa mga katawhan Ginoo salamat Lord kay nagkapon